Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang batang 6 na taong gulang ang natagpuang walang buhay sa Cagayan River. Chris, anong nangyari? Rafi, hinihinalang tinangay ng tubig ang bata mula sa imburnal hanggang sa mapunta sa ilog. Ayon sa mga magulang ng bata, huli nilang nakita ang anak hapon noong Biyernes habang naliligo sa labas ng kanilang bahay at malapit sa imburnal. Hinanap siya sa Cagayan River at nakita ang kanyang bangkay na palutang-lutang sa ilog madaling araw noong linggo. Ibinuburol na siya ng kanyang pamilya. Naghahanda na rin ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa ilang probinsya para sa Nazareno 2026. Sa Lawag, Ilocos Norte, inayos at binihisa na ang replika ng imahen sa isang kapilya roon. Magkakaroon din daw ng sariling bersyon ng pahalik at traslasyon. Dagsa na rin ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Señor Divino Tesoro Shrine sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Diyan na raw sila mag-aalay ng panalangin para hindi na bumiyahe papunta sa Quiapo, Maynila. Bukas ang Señor Divino Tesoro Shrine sa publiko simula alas 4 ng madaling araw hanggang sa gabi. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang babaeng motorista ang pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office Region 10. Cecil, ano ba ang atraso nitong motorista? Rafi, nakuna ng litrato ang babaeng driver na naglabas ng baril sa pagdaan niya sa kalsada sa Cagayan de Oro City noong December 29. Kita na nakababa ang bintana ng driver's side ng pickup at nakalabas ang isang baril. Base sa investigasyon, naipit sa mabigat na trapiko ang motorista. Inaalam pa kung nagkaroon ng insidente noon ng road rage. Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng driver. Natunto na rin ng LTO Region 10 ang may-ari ng pickup. Pareho silang inisyuhan ng show cause order. Ngayong araw sila inutusang magtungo sa LTO. Posibleng suspindihin o bawiin ang lisensya ng babaeng driver na nakunan ng litrato. Puspusa na ang paghahanda dito sa Cebu City para sa nalalapit na Sindulog Festival. Ayon sa mga otoridad, nasa 10,000 pulis at force multiplier ang ide-deploy para sa iba't ibang aktibidad ng fiesta. Ngayong araw, nakatakdang simulan ang pagtatalaga sa kanila, partikular na sa Cebu City Sports Center. Ayon sa isang konsehal ng lungsod, nasa 70% ng tapos ang preparasyon para sa Sindulog Festival. May opening salvo sa Huwebes, habang si January 18 naman ang Grand Parade. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaking 13 anyos nang malunod siya sa isang dam sa Duero, Bohol. Ayon sa nakasaksi sa insidente, umupo sa gilid ng dam ang binatilyo matapos niyang maligo roon. Bigla na lang daw siyang natumba at bumagsak sa tubig. Sinubukan siyang iligtas ng mga nasa lugar pero nang dalhin sa ospital ay idineklarang dead on arrival. Ayon sa lola ng biktima, may sakit na epilepsy ang kanyang apo. Nagdulot ng matinding traffic ang pagtagilid ng 10-wheeler sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Nagkalat sa kalsada ang karga nitong construction materials nitong Sabado. 4 na lane ng highway sa barangay Badiwan ang apektado. Kaya agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Wala namang nasaktan. Sa ngayon, possible na sa mga motorista ang Marcos Highway. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng aksidente.